Where do you live? Tanong ni Freen. Nasa passenger seat sa tabi niya si Becky at tahimik na nakaupo. Habang siya naman ay nagmamaneho na palayo sa club. Ahem. Napakamot sa ulo si Becky. Nakalimutan niyang sabihin na wala nga pala siyang uwian ngayon. Hey! Sorry. Pwedeng pakibaba na lang ako dyan sa tabi? Nahihiyang sabi ni Becky. Ha? Really? I'll send you to your home. It's okay. Okay lang. Nakakahiya sa iyo. I said it's okay. Wala kasi akong uwian, ani Becky at napatingin sa labas ng bintana. Nahihiya siya dahil halatang malaki ang layo ng estado nito sa buhay sa kanya. Kahit nga ang sasakyan nito ay halatang mamahalin. Na kahit mumurahin yon ay hindi niya magagawang bilhin. What? Paanong wala kang uwian? Tumikim si Becky. Actually, mayroon naman. What are you? Pinalayas ka ba sa inyo? Pabirong tanong ni Freen. Bulong ni Becky. Natigilan ng kaunti si Freen. Hindi niya inaasahan na ang biro niya ay totoo pala. Sa unang pagkakataon ay nakonsensya siya sa sinabi niya sa isang tao. Tumikim si Freen. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Kahit papaano ay nakikisimpatya siya rito. Hindi man siya pinalaya sa kanila ay ganun naman ang kanyang nararamdaman. You can tell me about it, muling napatingin si Becky kay Freen. Wala sa sariling napangiti siya noong makitang magaan na ang ekspresyon ng mukha nito. Akala ko masungit ka. Sorry. Ha? Paano mo naman nasabi? Wala. Mayaman ka kasi. Natawa si Freen. I saved you 2 times. Tapos nahusgahan mo lang ako dahil mayaman ako. Sorry naman. Akala ko pare-parehas kayo at tapos tinarayan mo pa ako kanina. Napailing na kang si Freen. Do you even know me? Nangunot ang noo ni Becky. Sa totoo lang, pamilyar ka. Parang nakita na kita somewhere. Napataas ang kanang kilay ni Freen. Where does she even come from and she doesn't know me? Namamanghang tanong niya sa isipan. Bilang lang ang kilala niyang hindi siya nakikilala. Lalo na ngayon na laman ang easy at trending sa internet ang mukha't pangalan niya. Siguro artista ka, no? Biglang sabi ni Becky. What? No. Okay. Napakamot sa ulo si Becky. Anyway, ako si Bianca. Pero Becky ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Becky. Pwede mo rin akong tawaging Becky. Tutal naman ay iniligtas mo ako kanina. Okay, Becky. You really don't know me. Sorry. Hindi ako matandain it's okay. You can call me Freen. Freen. Sure. Nice meeting you, Freen. Inilahad ni Becky ang kamay para sana makipagkamay sa dalaga. Ngunit ibinaba niya rin ulit iyon noong maalalang nagmamaneho pala ito. Sorry. It's okay. Inilahad ni Freen ang isang kamay. Nice meeting you too, Becky. Napangiti ng malapad si Becky. Agaf niyang kinuha ang kamay ni Freen at kinamayan ito. Namangha pa siya noong maramdaman kung gaano iyon kalambot. Grabe. Parang hindi nakahawak ng sabong panlaba ito, napakislot naman si Freen noong magdapo na ang kanilang mga kamay. Sa hindi malamang dahilan ay biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Kaya agad niyang hinila ang mga kamay at tinuon ang atensyon sa pagmamaneho. Kahit anuman ang mangyari ay hindi siya magpapadala sa mga tukso ni Summer sa kanya. You can go to my place instead. Ha? Sigurado ka ba? Okay lang. Tumango si Freen. Wala ka kamong pupuntahan ngayon. You can stay there tonight. Mag-isa lang naman ako sa bahay. Sige ba? Hindi ko natatanggihan yan. Salamat. Nakangiting sabi ni Becky. Tumikim si Freen at tumango lang sa dalaga. Hindi naman siya parating ganito pero hindi naman siguro masamang tumulong paminsan-minsan. Halos lumuwa ang mga mata ni Becky sa labis na pagkamangha sa building kung saan nakatira si Freen. Maayos naman ang kanyang damit pero pakiramdam niya ay hindi nababagay sa lugar na iyon.
Halos lahat ng mga nakakasalubong nila ay maayos at mamahalin ang kasuotan kagaya ni Frin. At ang pinagtataka niya ay may ilan na nagbabaw sa dalaga. Frin, bakit parang ang daming nagbabaw sa'yo rito? Kilala ka ba nila? Tanong ni Becky noong makapasok na sila sa elevator. Of course. They're Dubai employees. Nangunot ang noo ni Becky. Employee? Ano ka ba rito? I own this place. Napanganga si Becky. Talaga? Hala kabilang parte ay may malaking salamin na konektado sa terrace. Sa tabi ng pintong pinasukan niya ay may pinto rin kung saan naroon ang banyo at mga damit pang babae. Kita niya ang bathtub sa maluwag na banyo ay hindi na siya nagdalawang isip pa na maligo. Dahil kay Frin ay sandali niyang nalimutan ang mga nangyari sa kanya ngayong araw. Kung hindi dahil dito ay tuluyan ang nasira ang araw niya. Sabi na mabait talaga siya. Kahit na tomboy siya. Napahagikik si Becky. Napailing na lang si Frin. Okay. You can use that other room. Pati ang mga gamit na nandoon ay pwede mo ring magamit. Just don't be too loud, okay? Tinuro niya ang kwarto sa kanang parte ng sala. Yes, ma'am. Sumaludo pa si Becky kay Frin. Tumango na lamang si Frin kay Becky at umakyat na sa ikalawang palapag kung nasaan ang kwarto niya. Habang si Becky naman ay hinintay na makaakyat si Frin bago pumasok sa kwarto na itinuro ni Frin. Wow! Namamanghang sabi ulit ni Becky. Simple lang ang ayos ng kwarto. Malaki ang kama na nasa gitna ng silid. May mahabang lamesa sa gilid kung saan mayroong desktop. Sa kabilang parte ay may malaking salamin na konektado sa terrace. Sa tabi ng pintong pinasukan niya ay may pinto rin kung saan naroon ang banyo at mga damit pang babae. Iba talaga ang mayaman. Natatawang sabi ni Becky. Noong makita niya ang bathtub sa maluwag na banyo ay hindi na siya nagdalawang isip pa na maligo. Dahil kay Frin ay sandali niyang nalimutan ang mga nangyari sa kanya ngayong araw. Kung hindi dahil dito ay tuluyan ang nasira ang araw niya. Sabi na mabait talaga siya. Kahit na tomboy siya. Napahagikik si Becky.